Di ba noong September 21, napakarami nating mga kababayan ang nagprotesta? Lumabas sila sa lansangan, naarawan, naulanan. Yung iba nakipag-away pa, nagkagulo mga kababayan, may mga nakulong pa na mga kabataan. Ang ipinaglalaban mga kababayan, tungkol po dito sa korupsyon mga kababayan, na dapat ay masugpo, managot, ang mga dapat na managot, makulong. May mga mainstream media na kung ano lang yung gusto nilang i-highlights, kung ano lang yung gusto nilang ilabas, na kontra doon sa ayaw nilang tao, yun ang kanilang inilalabas mga kababayan. At laging yun ang lumalabas sa kanilang mga newsfeed, sa mga YouTube, sa mga pagpo-post nila sa iba't ibang social media mga kababayan. Bakit ganon? At kasi nga, ayaw nila sa taong yun. Gusto nilang pabagsakin. Gusto nilang masira sa imahe o gusto nilang masira ang taong yun sa harapan ng mga kababayan natin. Sa likod ng jam, may kaalaman. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Ito po kasi ang kumakalat po sa social media ngayon mga kababayan. Kaya nga sabi namin, mag-iingat po kayong lagi sa social media sapagkat marami po kasing kumakalat na mga mali-maling impormasyon. At ang mahirap niyan mga kababayan, yung mga di umano ay lumalaban sa korupsyon. Ito tinan nyo to mga kababayan Di ba noong September 21, napakarami nating mga kababayan ang nagprotesta? Lumabas sila sa lansangan, naarawan, naulanan. Yung iba nakipag-away pa, nagkagulo mga kababayan, may mga nakulong pa na mga kabataan. Ang ipinaglalaban mga kababayan ng karamihan kasi may mga lumabas sa lansangan na iba ang kanilang motibo at ipinaglalaban. Pero ang karamihan po, ang pinaglalaban ay ang tungkol po dito sa korupsyon mga kababayan, na dapat ay masugpo, managot, ang mga dapat na managot, makulong. Yan ang isinisigaw po ng ating mga kababayan. Maalis sa pwesto yung mga nasa gobyerno na tiwali. Yan ang kanilang panawagan mga kababayan. Pero ito mga kababayan, lumalabas po mga kababayan na hindi ganun ang nangyayari. Bakit po? Mayroon po kasing lumalabas na mga witness, na mga nagpapatunay, testigo, tungkol dito sa mga katiwalian. Ngayon, may lumabas na testigo, binabatikos naman, pinasasama, kung ano-anong mga ginagawa ng ating mga kababayan na di umanay lumalaban sa korupsyon. Pero, meron na ngang testigong lumabas at nagsasabi kung sino-sino yung mga dapat na managot sa pagnanakaw po ng kaban ng bayan, pero tila gusto pa nilang isalba. Opo, yan ang nakikita natin ngayon. Tila gusto pa nilang isalba itong mga kawatan mga kababayan. Hanap sila ng paraan para nang sa ganon ay madiscredit itong mga testigo mga kababayan. Sana po napapansin nyo yan mga kababayan. Ang daming mga vloggers na
tela ganito raw si Senator Marcoleta. Kung saan-saan niya daw lang nakuha yung witness. Inorient daw. Siya daw ang gumawa ng script na babasahin nitong witness. Yung affidavit niya daw, peke. Kung ano-ano po yung lumalabas sa social media, mga kababayan. Kaya nga sabi po namin kanina, mag-iingat po kayo, mga kababayan. Mas maganda po na sumangguni kayo o kaya manood kayo doon sa mga mainstream media na mapagkakatiwalaan. Bakit? Bakit po namin nasabi ng ganon, mga kababayan? Meron po kasing mga mainstream media na tinatawag na bayaran. May mga mainstream media na kung ano lang yung gusto nilang i-highlights, kung ano lang yung gusto nilang ilabas, na kontra doon sa ayaw nilang tao, yun ang kanilang inilalabas, mga kababayan. At laging yun ang lumalabas sa kanilang mga newsfeed, sa mga YouTube, sa mga pagpo-post nila sa iba't ibang social media, mga kababayan. Bakit ganon? Kasi nga, ayaw nila sa taong yun. Gusto nilang pabagsakin. Gusto nilang masira sa imahe o gusto nilang masira ang taong yun sa harapan ng mga kababayan natin. Gusto nilang pababain ang kanyang moralidad na para bagang gusto nilang sabihin na hindi dapat pagkatiwalaan ang taong ito. Para bang ang gusto nilang sabihin walang kwenta ang taong ito, kaya wag ninyo siyang paniniwalaan. Ganon ang ini-inject ng mga mainstream media. Hindi naman po lahat yung iba lang po. Kasi may mga matitinong mainstream media, mga kababayan, na kung ano yung talagang nangyari, patas ang kanilang pagbabalita, mga kababayan. Bakit natin napag-uusapan po ito? Kasi po itong ilalahad namin sa inyo, mga kababayan, ay may kaugnayan dyan. Napakarami po ang lumalabas sa mainstream media na yun nga po, yung witness na yung retired Master Sergeant Orly Gorteza, ito raw ay witnessan lang ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Ito raw ay na-orient na niya bago pa humarap sa Senate hearing ng Blue Ribbon. At naturuan na daw niya ng dapat niyang gawin. Yan ang mga lumalabas sa social media, mga kababayan. Sa kabila ng naisiwalat ng taong ito na mga katotohanan, pilit nilang binabaluktot at iniiba ang usapan, mga kababayan. Malapit na sana tayo sa pagtuntun ng katotohanan, mga kababayan. Papunta na dun yung direksyon ni Senator Marcoleta, tinutuntun niya talaga. Sana nasusubaybayan niyo po yan, mga kababayan. Ito. Ayun nga, ang sabi nila, scripted daw ang salaysay at ginawa daw ito ni Senator Marcoleta, yung binasa ni Orly Gorteza, mga kababayan. Yan ang sinasabi nila. Ano ba? Kinukots daw ni Senator Marcoleta si Orly Gorteza habang siya daw ay nagbabasa ng kanyang salaysay. Ano pa? Mas kabisado pa daw ni Senator Marcoleta ang affidavit kaysa kay Gorteza. Mga kababayan, ito ang nakikita natin nga kumakalat ngayon sa social media, TikTok, Facebook, YouTube, kung saan-saan pa yan. Ang lahat pa ng ito ay totoo? Mga kababayan, kung meron tayong dapat na tanungin tungkol sa bagay na yan, walang iba kundi yung nakakaalam. Siya po, si Senator Rodante Marcoleta, na siya mismo
ang magpapaliwanag sa inyo kung paano niya nakilala ang taong ito. At kung ano yung mga sinasabi nila na kinokots daw ni Senator Marcoleta itong si Cortesa habang binabasa yung kanyang salaysay sa hearing ng Blue Ribbon. Dito mapatutunayan ninyo mga kababayan na yung mga lumalabas sa social media na yon, lahat yon ay pawang kasinungalingan. Panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito mga kababayan. Pero ano, Sen, bago yung pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness, Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po ang dating. narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig Opo. ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming session. Aha, opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Aha. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Kapon. Thursday po kahapon. Kapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi Ayan. sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi draft lang So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung Oo, tinutukoy niyo. nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman, para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Sakto yun. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o umanap ng magnunotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, oo. Okay, opo.
So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din sa Hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Diba? Dumating. Ayun. O, tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. Paul Ping Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Ayun, opo. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yon, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka may yung hawak katabi din ko, ng kopya, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanyang galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun na nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas... Sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant Gutesa. Yun pong binigay niya sa aking 4 na original. Kinuha ko po yun sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Di ba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi 2 linya yung nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Kasi iba yung recorded eh. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, maski sa record, ganun din. Yes. So ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol talaga eh. Ganun ang nangyari. Yun ang una. So yun po mga kababayan, yung video na napanood natin, yan po ay mula po sa programang Saganang Mamamayan sa ating pinagtitiwalaang himpilan. Walang iba po kundi ang Net25 News and Information mga kababayan. Magkakasama po dyan si Kuya Jenso Barjaga, Kuya Nelson Lubaw, at saka si Senator Rodante Marcoleta.
Sana po naging malinaw po ito sa inyo mga kababayan. I-share nyo po ito sa ating mga social media account para nang sa ganon malaman nung mga nagpapakalat ng maling impormasyon na ito ang totoong nangyari mga kababayan. Nang sa ganon, maliwanagan yung ating mga kababayan at magkaroon sila ng wasto at tamang pagkaunawa sa mga bagay-bagay tungkol nga po dito kay retired Master Sergeant Orly Gorteza. Ito po mga kababayan, isang Marines po ito. Matindi paninindigan ito. Kaya hindi mo mababaluktot ito. Kaya nga ayaw niyang ayaw niyang sumailalim sa Witness Protection Program dahil sa alam niya yung kalakaran. Pupunta sa DOJ and what? Pagkatapos dudukturin yung kanyang isipan, bibigyan na naman ng script, iibahin ang kanyang salaysay, ganun ba ang gusto nilang mangyari? Kaya matalino ito mga kababayan. Kaya po hindi po yan na naman ang kumakalat sa social media ngayon. Hindi raw siya nagpunta, hindi nagpakita. Mga kababayan, Marines ito. At marami ang mga yan. Mga kababayan, na-underestimate nila yung mama. Mga kababayan, aabangan pa natin yung mga susunod na mga kabanata tungkol sa pagdinig na ito. Bueno, hanggang doon lang ang aming maibabahagi sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga na panonood sa ating programa. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.